Akalain mo ba na ang production cost na magagaling sa kuryente 60%? Wow, ang tindi ng Kung napababa mo, halimbawa, naging 40% na lang, Nelson, yung diferensya na yon, siyempre, pupunta sa kita ng kumpanya. So magaganyak sila. May yung pupunta rito. Ano naman ang epekto sa mga kababayan natin? Yung dagdag na trabaho. Kung merong hanap buhay, available. Iisipin mo yung napakaraming paggawaan na tatayo sa bansa natin. Mangangailangan niya ng maraming magtatrabaho. Welcome back po sa Philinfo TV. Once again, ang ating pong background, Banawe Rice Terraces sa Ifugao po yan. Tinatawag din po ito sa Tagalog na Hagdang-Hagdang Palayan. Kung hindi po kayo nag-subscribe, pakiclick na po yung subscribe button. Hit the notification bell para lagi kayong updated. Kung sa Facebook nyo po ito nakita, pakiclick po yung follow. Okay, pag-uusapan po natin ng panukalang batas ni Kong Marcoleta na hindi pinansin sa Kongreso na kung saan ay napakalaki sana ng epekto o tulong sa ating mga kababayan. Palibhasa ang inaatupag ng Quadcom pamumulitika. Ang sirain ng mga Duterte para hindi makatakbo sa 2028 si BP Sara. Okay, wag na po natin patagalin. Panoorin na po natin. Salamat naman dyan kung tayo'y nakatulong para bigyan ng kaukulang pagpapaliwanag yung mga bagay-bagay na baka sakaling hindi pa masyadong maliwanag sa kanila. Lalong-lalo na doon sa discussion nga dyan nung dalawang bagay na binanggit ko. Ito nga yung hindi pagsunod sa rule of law. Ayan, opo. Binigyan natin ng halimbawa yun dyan sapagkat yun ang naging dahilan kung bakit hindi umusad yung dapat sanang gawin ng ating mga nanunungkulan ng unang pagtuunan talaga. Opo. Ay yung napakalalang problema na talagang kinakaharap ng bansa natin. Ang sa akin, ang pangunahin talaga economic dyan Opo. Yung lumulubhang kahirapan na madali naman sanang masolusyonan. Ang problema, ito'y kinapalooban pa ng malalang korupsyon at saka katiwalian. Alam nyo naman, pagka may korupsyon, may katiwalian, yung pera sanang magagamit doon sa ating mga kababayan, yung mga public services. Opo. Ito yung unang nagsasaper. Ang unang nagsasaper kapag masyadong mataas ang bahagdan ng katiwalian, yung marginalized Opo. Sila kasi yung karaniwan Yung masa, no? na nakatatanggap ng public services. Ito yung tungkol sa pangkalusugan. Ito yung public education. Ayan. Yung ating public order, yung public safety. Opo. Diyan po nakatuon yan. Ngayon, kung halimbawa, mababawasan pa yung perang gagamitin mo dyan, mahirap na nga ang buhay, lalo pa siyang ihirap din. Yan. Kaya gusto kong bigyan ng emphasis yun. Dahil nga, imbes na yun ang bigyan nila ng pangunahing pagtugon, isipin mo na lang, inilatag ko nga yung tungkol sa kuryente. Yan. Opo. Hiyawan ng mga tao ko, ha? 10 panukalang batas kung paano natin sana maisasagawa kahit unti-unti lang, yung maibaba natin ang presyo ng kuryente sa ating bansa. Akalain mo namang sa 10 bills na yun din, may kakambal pa yun na 12 resolusyon. Opo. Meron yatang isang nadinig pero parang pahapyaw lang Ito yung kailangan ng bansa natin. Opo. Isipin mo na lang ang ibubunga ng mababang kuryente dyan. Aba, yung negosyante talagang magaganyak kang pupunta rito. Dahil napakalaki ng bahagi ng kuryente sa production cost. No, Nelson, alam ng batar mo yan. Totoo po. Ay, paano? Kaya ayaw niyang pumunta dito Maghahanap siya ng ibang lugar na kung saan nakikita niya na mababa yung production cost. Opo. Katulad ng Vietnam, ng Thailand, ng makaratig bansa natin. Hindi lamang yun, yung pangako ng batas na kinakailangang mababa ng serbisyo ng kuryente. Sana hindi na sana isinulat yun na bilang isang pangunahing layunin Opo. Isip-isipin mo, sasabihin niya, idulot mo yung kuryente sa abot kayang halaga. Affordable kasi yung termino dyan Abot kaya, tama O po. imbes na abot kaya, anong nangyari? Abot langit. Naku, abot langit ang presyo. Bakit nilagay pa natin yung pangunahing layunin na yun kung hindi naman pala matutupad? Kaya natin pinipilit yun. Sa mga tweet, ang aking ginagawa, sang-ayon sana sa kagustuhan ng batas
ipatupad natin. Ayun. Pagpapatupad, anong nangyari? Tayo na ang pinakamataas Oho. ang singil ng kuryente sa buong Asia. Nagkaroon tayo ng batas ukol sa IPIRA, yung IPIRA law kung 20 taon na nakalipas, mukhang hindi nasunod ang layunin po ng IPIRA. Kaya nga, so yun sana yung dapat na unahin. Anong inuna? Gumawa ng pagkalaki-laking komite. Oho. Sa unang kasaysayan ng ng House of Representatives din, Opo. kinailangan na yung 4 na separate committees, public account, public order, drugs and human rights, pinag-isa. Sana man lang yung pinalakas, yung in-energize na isang komite ay talagang gagamitin para durugin ang mga problema ng ating bansa. Oho. Kaso kung iba palang gustong durugin ng Quadcom, gusto palang durugin yung pambato sa presidential sa 2028. Sorry na lang sila at hindi naman sila nagtatagumpay. Yung sobrang... Sino yung dinurog? Ay, Sino yung gustong durugin? Naging political po ang Yun. Dinurog Yun ang gusto nating bigyan ng diin. Ngayon, nakita mo naman yung mga naunang nagsalita din. Opo. Sinamarize ko lang yung dalawa sapagkat importante na ulitin natin sa kanila. Tingnan po ninyo yung bilang ng mga tao. Hindi lang naman members ng Iglesia ni Cristo ang dumating din. Ay, hindi po, Kong. Oh, dami. Mga hindi ka-anib. Marami din. Ako, hindi ako marunong tumaya, pero hindi ko kulangin siguro sa 15% Aha, mga hindi ng ka-anib. kabuuang bilang. Malaki yun. Opo, oho. Na sama-samang dumalo doon. Opo. Ngayon, kung narinig nila yung paglalagom natin, itong bilang na ito ng mga tao, gusto nilang katawanin yung sama-samang damdamin at mithiin ng taong bayan. Oho. Unahin po ninyo. Unahin po natin ang makagaganda sa ating bansa. Oho. Kung ipakibigyan nyo ng emphasis, ano ba ang magiging epekto kung halimbawa, una, napababa natin ang presyo ng power, ng kuryente, ano ang magiging epekto nito sa ating mga pangunahing bilihin? Di ba? Kasi ito ang Unang-una, kapag ka nangyari yun, Opo. sapagkat yun isa rin doon sa nakasulat na layunin. Nandun sa section 2 lahat yun dyan eh. Okay. Merong subparagraph A, B, C, D, E, F nakalagay. Opo. Isa doon ang nakalagay para sa ganun kanya maipundar ang mga negosyo at maging mababa ang presyo ng commodities. Ayun. oho. Nakasulat eh. Oho. Mangyayari yun kasi, Nelson, kung marami yung magtatangka na magtayo ng pabrika Magnenegosyo nito, sa atin. ng Opo. negosyo. Opo. Kasi, mababa na yung production cost. Yan. Akalain mo ba na ang production cost na magagaling sa kuryente, 60%? Wow, ang tindi nun, Kung Kong. napababa mo, halimbawa, naging 40% na lang, Nelson, yung diferensya na yon, siyempre, pupunta sa kita ng kumpanya. Oho. So magaganyak sila. May yung pupunta rito. Oho. Ano naman ang epekto sa mga kababayan natin? Yung dagdag na trabaho. Kung merong hanap buhay, opo, available. Iisipin mo yung napakaraming paggawaan na tatayo sa bansa natin. Mangangailangan niya ng maraming magtatrabaho. Oho. Pag maraming trabaho, Nelson, ano naman ang mangyayari? Dagdag na kita. May hanap buhay ang tao, Pag may dagdag mamamayan. na kita, aba ang buhay niya ay medyo giginhawa. May ganansya. At pag maraming negosyo rito, maraming gumagawa ng mga produkto, marami ang produkto, bababa ang presyo din. Ayun. Yun ang magiging picture ng isang kinabukasan na gusto natin sanang makita kagad sa lalong madaling panahon. Tama. Sayang nga lang kung at iba ang inaatupag ng liderato ng Kongreso. Kung inuuna lang sana ang panukalang batas ni Kong Marcoleta at napababa ang kuryente, napakaganda sana ng epekto. Maraming trabaho. Gagaan ang buhay ng mamamayang Pilipino. Dalawang pangunahin yan, Kong, kuryente at yung labor laki din ng ating... Isipin mo yung ma-generate na, Grabe, na manggagawa dyan. Oho. Napakalaki. Lalaki pati, susulong pati ekonomiya mo din. Oho. Pag sumulong ekonomiya mo din, yung buwis, lalaki rin. Oho. Anong epekto pag lumaki yung buwis? Aba yung deficit natin, baka ba wala na yung deficit, hindi ka na mangungutang. Kagaya ng binanggit ko kahapon, Jen. Oho. Out of 6.3 trillion na ating panggastos sa taong ito, Oho.
ang projected na income lamang ng ating bansa ay 4.6 trillion. Magkano depresya, Nelson? Mga 1 trilyon mahigit. 6.3 minus 4.6. Opo, oho. Nga pala tayong audio. Around 1.7 trillion po. Anong ilan yan? Kasi dapat ito kahapon mahigit 1 trilyon kong doon sa Dagdagan computation. natin yung kasi meron naman tayong kumisan na ipupundar ng mga tax revenues Opo, non-tax revenues na nanggagaling sa mga GOCCs. Opo. At kung minsan kumikita rin ng gobyerno natin sapagkat meron siyang mga ibebentang mga assets o kaya yung kanyang mga pinarerentang mga pasilidad. Oho. Pero ang taya lang halos 200 billion lang. Sa mga tweet, 4.8 billion lang Opo. yung ating nakikitang income. Opo. O 6.3 yung ating yung ating Kailangan pera, no? Ito ang 6.3 din. Lumalarawan sa pangkalahatang gastusin na ito yung tutugon sa napakaraming pangangailangan ng bawat isang mamamayan. Oho. Siyempre, kinakailangan mong itatag yung kanyang seguridad. Itatag mo yung kanyang kung paano sila kikita na. Kailangan makapag-grade ka ng employment. Siyempre po. Oho. Kailangan yung peace in order nandyan. Yung pang-edukasyon ay ilatag mo. Nandyan ang future ng ating mga leaders. Lahat ito Ngayon, kung halimbawa, ang deficit mo, katulad ng pagkakakwenta ko, 1.5 trillion. 1.5. Ito po yung 1.5 trillion. Yun po yung uutangin natin Oho. Wala naman tayong mapagkukunan sana man lang, hindi sana 6.3 trillion ang inilatag natin. Pero ang sabi nila, ito lang ang talagang makatatakip sa pangangailangan ng bawat isang Pilipino. O kung yun nga, magsikap tayo, maghanap buhay tayo. Kumbaga sa pamilya Nelson, si Nelson, ang kinikita niya ay 20,000 pesos. Kunwari, yun ang malinis. Sa isang buwan, opo. Ang misis niya, kunwari, ang budget ko niya ngayon, Nelson, 35. Sasabihin nila, Sa mahal ng bilihin medyo delikado naman tayo dyan, darling. 20 lang kinikita ko, 35 ang gastos. Baka tayo mahirapan. Alam mo naman, kahit na nung klaseng gawin ko na sa pagbabanat ng buto, hanggang 20 lang talaga ang ating may pupundar. Opo. Pwede ba medyo Bawas. magano muna tayo? Mag-stress tayo. Maghigpit tayo ng sinturon. Yan, Di ba? Para sa ganun, hindi na tayo mangutang. Oho. Ito, mangyayari, mangungutang tayo. Sapagkat nailatag nga ang ating national budget sa ganung paraan. Oho. Lumilitaw pala kung Ngayon. 1.71 trillion pesos Yung kabuang kulang Sa bawat, magkano sa bawat taon, divided by 12. 1.5 trillion divided by 12. Oho. 12 months, ano ha? So, palagay ko 17-something billion pesos. Ngayon, yung 4.8 trillion, ang kita mo parang siguro 13-something billion. Meron kang 4.2 billion per day na uutangin mo. 4.2 billion pesos per day na inuutang natin araw-araw katumbas ng 175 billion bawat oras. Para masapatan lang yung pondo hinihingi natin. Opo. Yun ang kanilang ginuhit. Yun ang kanilang ginawa. At kung mukhang 1 billion araw-araw naman ang ninanakaw sa kaban ng bayan. Yung ginamit na lang sa flood control projects na nawawala. Mahigit 1 billion kada araw yon. Anong gagawin mo ngayon? Kaya nga maharap tayo sa problema. Oho. Ngayon, kung mo alam na natin, ang problema nga harapin natin. Ba't di pa natin pagsikapan na pagtuunan na natin, paghandaan na natin ito? Hindi yung away dito, away doon. Oho. Kaya nga, nagtaka ako nung gumawa tayo ng napakalaking makapangyarihang komite na kung tawagin ay Quadcom. Ito lamang sana ang kailangan mo para bakahin mo yung napakalaking problema. Ibig sabihin, kung malaki ang problema, kaya tayo nagtatag ng malaking Super committee. super committee. Tama, Tatapatan natin ang bigat ng problema yan para mapagaan natin. Oho. Ano nangyari? Hindi pala yun ang layunin dyan Baka naman bumawi kasi bumuhuso lang yun na mas malaki pang komite. Ginawang quinta. Mas malaki daw po sa quad ito. Kung quinta committee na ang layunin po naman yun, may kinalaman na sa ating mga pangunahing bilihin at mga presyo ng Ang isa ata sa agenda nila ngayon ay imbestigahan yung sobrang taas ng singil ng kuryente.
Mukhang yun ata ang focus ngayon ng Quinta Committee, Kong. Alam mo dyan, bago nagtapos ang 2024, nung last year, yung tinatawag na young gun sa amin, Opo. gumawa ng press release eh. Opo, oo. Yung tinatawag ding young guns, Kong. Na ibababa daw ang kuryente bago matapos ang taong yamon. Ibig sabihin, before December, nakapaglatag sana sila ng panukalang batas na makapagbababa. Ilalatag lang naman eh. Opo naman. Bakit pa kayo maglalatag? Yung nilatag ko nga, 10 isang hindi nyo dininig eh. Oo nga, Kaya ako nagtatawa lang, ano kayang gagawin ito? Pero sa totoo lang, natapos ang 2024, wala naman, kahit isa. Dapat pala ginawa ng Young Girls. Kunin nyo nga yung 10 bill ni Kong Dante. Halika, reviewin nga natin yan. Dapat siguro ganun pala, Kong, ano? Dapat man lang. Oo. O kaya tinulungan nila akong kausapin yung Committee on Energy Ayan, opo. na unahin na nga natin yan. Andyan na pala yan eh. Ba't pa tayo magtatangka na gumawa pa? Eh, nandyan na yan eh. Meron na pala yan. Yan na lang. Oho. Di ba? Pausarin na. Anong ginawa nila? Imbes na tinulungan ako. Tinanggal kayo sa Committee on Energy. Sa mga committee hawak ninyo, no? Oh, yan ang sinasabi ko sa'yo. So, kung sino yung nag-iisip, kung sino yung gustong gumawa ng mabuti, eh siya pa yung babalikan. At para bang ako'y nakagawa ng napakalaking kasalanan din. Oho. O hindi lamang yun. Hindi lang yung Quadcom. Opo. O hindi ba? Pinasimulan nila na usigin ang Vice President. Binanggit ko kahapon yung ibang bahagi na, bakit yung paraan ninyo? Doon pa lang sa paraan para lang matawag, masabi ng Vice President, mali na eh, illegal na eh. Opo, yung pagbe-privilege Alam mo, speech. hindi may iwasan na babalik-balik kami doon eh. Halimbawa, natuloy yung impeachment. Kakalkalin ko yun eh. Okay. Ngayon, pinag-usapan natin, paano yung pamamaraan ng Quadcom? Naalala mo ba yung isang babae ron na ipinatawag? Cassandra Ong ba yun? Opo, si Cassie Ong. Oo, tama. Pero sa Pogo yun eh. Oo nga, Quadcom yun eh. Oo nga po, Quadcom. Yung maganda. Binabalikan ko lang yun. Opo. Ang sabi niya, hindi ko sa ulado pero halos ganito yung sinabi niya eh. Kasi tinatanong siya, boyfriend mo ba yun? Kanya. Opo. Yung kapatid ni Alice Guo. Oo, sabi niya, bago yun, tinanong siya, saan ka ba nag-aral? Ano bang course ang natapos mo? Opo. Ang sabi nung Cassie Ong. Cassandra Ong, Your Honor, pwede po bang hindi ko na lang sagutin yung tanong nyo? Kung saan siya nag-aral, tsaka tama. Oo, may tinatanong ko lang naman ng Alam mo kung bakit ganun yung salita nung babae? Maski na hindi niya alam yung technicality nun, she was invoking her right against self-incrimination. Okay. Isang karapatan na pinoproteksyonan ng ating saligang batas. Nasa Bill of Rights yan eh. Tama po. Alam mo, Nelson, Jen, yung Bill of Rights, ito yung matibay na pader Okay. na hindi pwedeng gibain kahit ng gobyerno. Kung gagawin mo, uusigin mo yung mga mamamayan. Ganun pala yung May mga karapatan Bill of Rights, ano? Kaya nga meron tayong salitang nakasulat sa bato. Opo. Nakasulat sa pader, yan. Abay, isip-isipin mong, kapag hindi ka niya sumagot, iko-contempt kita eh. Nako. Hindi ba tatakutin ka eh? Ito yung lahat ng mga karapatan na ayaw ibigay sa kanila. Doon sa panig ng mga dating Pangulong Duterte, wala siyang karapatan na magsalita sa kanya yung mga abogadong dinala. Kung subukan, masisira Meron ang lang buhay silang mo. karapatan na i-advise siya sa kanyang karapatan. Tandaan nyo, nag-enter sila as counsel to advise the former president about his rights. Pero they did not enter themselves as counsel. Iba yun eh. Yung counsel kasi, Pwede mo consult anytime. Magsalita. ipagtatanggol ko yung kliyente ko kahit sa tayo makarating. Nung pa lang sa pagtatanong mo, objectin na kita pag mayroong basis yung aking objection. Nasa Kongreso po, wala yun. Hindi po pwede po yun. Di ba? So, nasaan ang kanyang karapatan for counsel? Nasa Bill of Rights na naman yun. You have the right to counsel. O yung karapatan mo na ikumpronta mo yung accuser mo. Isip-isipin mong napakaraming tinawag na puro kalaban niya yun eh. Tama po. Makakapagtanong ba yung abogado ni dating Pangulong Duterte doon sa mga resource persons
na kanilang pinatawag. Hindi, ang nagtatanong lang yung members ng Quadcom. Bawal po Pero hindi siya cross-examine ng mga abogadong dinala ng dating Pangulo. O nasa ng karapatan niya ngayon to confront his accusers? Wala din. May isang congressman naman doon kung nagsalita in favor po kay President Duterte, tinanggal din eh. Yung, di ba yung bata, naawa tuloy ako eh. Yung batang kongresista. At saka kabawal-bawalan ako, ikukumpronta mo ang isang respondent ng isang dokumento nang wala siyang kopya o hindi niya nabasa. O kaya naman kahit nabasa niya, hindi naman authenticated. Ibig sabihin saan ba nanggaling yan? Uunahin mo munang i-authenticate sa pamagitan ng pagtawag mo doon sa gumawa ng affidavit o sinumpang salaysay para tanungin muna siya ng korte kung siya nga talagang gumawa niyan. Para patibayin kung may mga aligasyon na yon ay merong laman o may basihan. Hindi eh. Basta na lang kinonpronta. Ang kumompronta, abogado, alam ng abogado, alam ng abogada kung ano yung tuntunin eh. Tama po. Pero binabaliwala nila eh. Ito lahat ang pinanggalingan ng mga pangyayari. Wala nang rule of law, walang due process. Pagka walang rule of law, magulo yun, Kong. Anarchy yun, Kong. Di Kasi ba? kung ano lang gusto eh. Bakit ba naglatag ng batas ang isang bansa? Hindi ba para isaayos lahat ang mga gawain, lahat ng tuntunin, para ang mamamayan, para ang lipunan ay masinop? Sa lahat ng bagay, sa lahat ng gawain, meron tuntunin, may proseso. Yun ang isang lipunan ng mga tao. Yun ang lipunan ng mga taong, alam mo na, sibilisado. Kapag yung ginawa mong, nilatag mong mga tuntunin na hindi mo na sinusunod, yun ang chaos. Baka sabihin nila kung, hindi, mga mambabatas kami. Kami ang gumagawa ng batas. May Baka pwede sarili kaming namin, rule. sarili Kaya namin namin rule. to eh. Kaya nga, Yun nga nakakalungkot kong kailangan nilang masunod yung script. Kailangan tumugma sa story ang gusto nila ang pangyayari. Otherwise, baka hindi sila makakubra kay Tambalustay. tinatanong ko kung ganito po ang gagawin. Kamukha nung sinasabi ko na yung pinakapundasyon kung para ipatawag lang yung Vice President doon sa isang komite na kung tawagin ay Committee on Good Government. Ayan. Pinag-privilege speech nila yung mama. Samantahan lang yung subject matter niya Dinidinig na. ay dinidinig na. Sapagat meron ng bill na naiakda. So may rules pala kayong bawal pala yun, Kong, sa Congress. Meron kaming bill. Meron kami tuntunin. Meron rules kami na you cannot avail of the privilege hour if the subject matter of your privilege speech is covered by a pending bill. O nakapending na sa plenary dyan Nelson. Opo. Nakapending na rin sa committee. Bakit pinatayo yun? Kasi para mabilis yung pagre-repair doon, ang bilis talaga Pagka-repair, kinabukasan nag-constitute na kagad. Opo, may ano na kagad. Samantalang yung privilege speech ko, Jen, sa kaugnay. DepEd din yun Kasi manahon ng Pangulong Duterte, ang secretary si Liling Briones. Secretary Leonora Briones. Yes po, Ano yun talagang malaman. Sapagkat ang binabanggit ko doon, mga anomalya at katiwalian na nakapaloob doon ng halos 3 billion pesos na inaudit ng COA sa 3 magkakasunod na taon. Okay. Nagmula yata ng 2017, 2018, 2019. Akalain mo hindi man lang ni-repair sa committee. Punong-puno ng yung datos Yung ni-repair sa committee, yung manifestation lang nung isang miyembro ng Appropriations Committee. Nag-manifest. Hindi ko malaman kung saang rule kinuha yon na kapag nag-manifest ka, tatanggapin ng isang committee motu proprio. Anong ibig sabihin nun, Nelson? Motu proprio. In itself. Ibig sabihin nun, at sabi ko, Mr. Chair, paano mo tinanggap na motu proprio ito? Hindi naman galing sa iyo to. Galing sa manifestasyon ng isang tao. Hindi motu proprio. Pero nagmamadali nga sila. Motu proprio pa. Itong dalawang sinasabi ko sa iyo, nakabalintunaan, ito ang ginamit na dahilan para ngayon masabi na ang Vice President. Pag-aralan ninyo kung paano kanilang pinag... Ngayon, kapag ako ay sinasabihan ko sila, Ang
Ang sarap pagbabatukan ng mga congressman dyan sa kongreso kong. At pinalilitaw ko na wag naman ganito. Ito po yung tuntunin natin. Sundin ang tuntunin. Sasabihin ng chairman, o diniraise ko ito, ano? Noted. Opo, noted. Teka, Mr. Chair, I am raising this. Oo. Tama. For us to consider. Magdebate tayo. Oho. Noted. You have no right to raise a constitutional issue or a procedural issue because you are no longer A member of the this committee. Hindi ka na miyembro ng committee. Tatanungin ko siya. Saan mo kinuwang basihan ito? Anong legal basis mo, Mr. Chair? Oho. So, wala na akong mic. Hindi na ako wala nang boses yung Wala mic na. ko eh. Pinatay na yung mic. Oho. Doon kami nagkagulo pa. Tapos hinahanap ko na yung opya ko. Wala na eh. Yun yung naging viral. Hindi ba? Opo. Napanood namin yun, Kong. Pinagkaisahan ka talaga doon. Pinagkaisahan ka ng mga buhaya ng mukhang pera. Iniisa-isa ko ito, Jen. Kasi konektado eh. Konektado. Pinipilit nating idiin sa kanila. Kaya sinabi ko nga eh, yung dalawang nagsalita, naipaliwanag po na itong malaki pong pagkilos na ito eh, kinakatawan niya po yung pinagsama-samang mithiin na tayo po ay magkaisa upang matugunan ang problema ng ating bansa. Hindi mo bababasa, ilang milyon ba ang gusto mo pang makita Oho. para magising ka sa iyong pagkakaidlip? Kung hindi man bangungot yan. Sabi daw nung isang dating senadora ko, minority lang. Kahit na medyo marami yung bilang sa isang pagkakatipon, pero sa totoo, minority pa rin yung mga yan. Nananatili kayong Yun yung statement ni Leila de Lima. minority. Nananatili niya kayong minority pa rin yung kung ang pag-uusapan ay bilang ng tao sa Pilipinas. Nakalimutan siguro ng dating senador na yun din. Opo. Yung napatala sa Biblia Oho. na ang kalaban niya daang libo eh. Si Gideon, Kong. Buhay ni Gideon niya. Medyo kinakabahan nga si Gideon eh. Opo, Alam mo naman ang kasaysayan nun. Nasa avatar mo yan, Nelson. Opo, Pinabawasan pa nga eh. Sabi niya, kaya lang si Gideon, talagang nasa panig naman ng Diyos eh. Ay, di ba? opo. Mandirigma Kaya lang, talaga eh. kumutao lang din. Ay, siyempre ho. Medyo May pakiramdam ho yan. kinakabahan din naman sapagkat daang libo naman ang kalaban. Ang sa kanya naman wala pa yata 1/5 nung... Ay, yung bilang ng kalaban nila, Kong. Ngayon, gusto niyang dagdagan. Oho. Sabi ng Diyos, masyado kang marami. Marami pa niya yan. Masyadong marami. Siguro nabigla sa, Diyos ko po, daang libo, ito lang po yung sa akin, 1/5 babawasan. Hindi, bawasan mo. Maraming kaparaan ang binigay ang Panginoon Diyos yan eh. Kung di ako, sabi niya, o sige, sabihin mo sa kanila, yung gusto nang umuwi, pauwiin mo. Nung sinabi niya, yung sinong gustong umuwi, ang daming umuwi. Nagpunasan din, Teka muna. May natira pa. Marami pa. Okay na po ba ito? Hindi, testingin mo ba? Painumin mo sila dyan sa ilog. Kung paano uminom sila. Kapag ka uminom, parang aso, tanggalin mo Papauwi yun. na. Nabawasan na naman. Napakaraming umiinom, kumakahuli. Opo. Hanggang sa matira, 300. 300 na lamang. Tama kayo, Kong. Oh, sabihin mo dyan sa kung sino man yung dating senador na yan. 300 na lang ang humarap laban sa 100,000 kalaban. Anong nangyari? Nagsitakbo lahat yun eh. Tama kayo, Kong. So, hindi yung dapat maliitin yung maliitang bilang, Kong. Ano? Ako sinasabi ko lang naman yung napasulat din. Wala naman akong ibang sasabihin. Ayun. Nelson, Naghahamon naman yung isa pang senador. Dalawa din eh. Meron pa ba? Babae yan sinasabi. Ito, lalaki eh. Magrarally din kami, sabi. gusto ko mag-rally nga. Sa EDSA daw sila eh. Sige nga, magkaalaman nga tayo. Tignan natin kung kaya din nila. No? Diyos ko. Kayo, puro tangka kayo. Wala namang problema kung mag-rally kasi. Meron nga Karapatan nag-react nila. din eh. Kaibigan ko eh. Opo. Kilala mo si Larry Gadon. Opo. Pinadala lang naman sa akin eh. Opo. Pinadala sa akin. Hindi ko nababasahin, medyo... Pero sa gist niya, Si Larry Gadon na nawala na naligaw na ng landas. Opo. yung si Congressman Marcoleta, hindi mananalo yan. Ganun ba sabi? Hindi mananalo yan kasi
ibig niya kasing sabihin, akala niya siguro, wala na ako sa panig ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, opo. Hindi ko nga alam kung bakit niya sinabi yun. Kasi kanya, pag sinabi mo yung mga kay Duterte, hindi kakayanin yan eh. Maswerte na yan kapag yan ay nakakuha ng boto na 4 na milyon. Kasama na ang iglesia. Oo. Oho. Itong analysis niya, tingnan mo kasi yung dating chief ng police, PNP, si General Eliazar kanya. Opo. Oho. Yan, sinuportahan ng iglesia yan. Tingnan mo, umabot lang siya ng 10 milyon. Opo, Eliazar, tama Di kayo. ba? Opo. Last elections po, Hindi ba si Larry Gadon palagi niya sinasabi, bobo kayo eh. Opo, totoo yun. Doon sa sumikat eh. Oo. Alam mo, lumilito siya yung bobo eh. Kaibigan ko ito eh. Totoo po, totoo. Last elections eh. Oh, Larry Gadon. Ikaw daw ang bobo. Lagi kayong magkasama rin yan. Kaibigan ko naman yan. Hanggang ngayon, Hindi ko nga malaman kung bakit siya nagsalita ng ganito. Opo. Ngayon, napatunayan ko na bobo siya. Sinabi niya 4 million. Hindi pala marunong sa math eh. Oho. Hindi niya nakakita, may zero yun eh, 40 million yun. Ganun. 40. Iwan na natin yan. Tama. Di ba? Di ako naman, minsan, alam mo minsan, si Atty. Larry Gadon ko ngayon, unawain na lang natin ko. Hindi, bakit? No. Bakit niya ikukonclude na? Bagamat hindi niya sinabi ron. Bakit? Opo. Ibig ba niya sabihin si Pangulong Marcos galit sa akin? Hindi totoo yun. Opo. Baka hindi niya alam. Siya kapag nakita ni Pangulong Bongbong yan, maraming pagkakataon magkakasama kami, hindi man niya pinapansin yan eh. Ganun ba? Oo, maski na nung nangangampanya kami, maski na ngayon. Si Pangulong Bongbong, alam ba, nagkita kami sa isang piging o kaya sa ano. Pag nakita niya ako, magagano, pupunta, nagbubulungan kami. Oho. Oo. Baka halimbawa, isang araw magkita kami. Halimbawa, bubulungan ako halimbawa. Huwag mo na kang pansinin si Larry. Bakit? Kalaban mo ba ang Pangulong Marcos? Wala akong sinasabi laban sa nakita mo yung rally na yun, sinuportahan pa nga natin. Ibig sabihin, binigyan natin ng diin na yung kanyang opinion tama. Tama po yun. O, paano mo sasabihin na tayo'y laban doon sa opinion ng Pangulo? Oho. Yun na po ang hindi matanggap ng Yung marami opinion kong niya, yung opinion niya sa atin ay tama. Oho. Tama. Sapagkat yun naman Pero talagang sa tama mga po. kasamahan niya, mali yan. Baka siya'y magalit ngayon kaya. Ikaw naman kanya gadon. Bakit sinabi mong 4 million? Hindi mo bakit? Kalaban ko ba si ang Kadante ang tawag sa akin ng presidente? Kasi nga, kaya ako sinasabi ito, minsan nabubulungan ako. Nung magkita kami sa Papi, yung kanilang anniversary. Po yung mga yung publishers. Opo. Ang sabi niya, nakita niya ako sa audience. Kadante is here. The defender of congressional traditions. Yes. Alam mo, Kadante, kanya, pinapanood kita. At masaya ako pag napapanood kita. Oho. Bakit sasabihin ngayon ni Larry Gadon na tapos nung ako'y bumaba, binulungan na naman niya ako. Pinagtulong-tulungan ka? Oo nga po eh. Mga ganyan lang naman ang dyan. Totoo. Ang iba kasi kung pinipersonal, kung hindi kayo kasang-ayon ng kanila, akala nila, kaaway na kayo ng mga taong kanilang pinaglilingkuran. Baka magtakas siya. Umatras si Manong Chabit. Tama. Baka hindi niya alam kung ano yung binili ni Manong Chabit. Ba? Secret, di ba? Kanino po may binilin, Kong? Secret. Bulungan din Baka magtaka siya. Akala niya 4 million. Hindi niya nakita yung zero na nakatabi. 40 ho yun. 40. Ayan, nakatikim si Larry Gadon. So, sayang po yung panukalang batas ni Kong Marcoleta na hindi man lang natakal. Hindi man lang nabigyang importansya ni Romualdez. Kapag napababa ang kuryente, unang magbe-benefit dyan, mamamayang Pilipino. At kung mababa nga daw ang kuryente, sabi ni Kong Marcoleta, maraming investors na darating dito. So magkakaroon ng maraming trabaho. At kung may trabaho, ibig sabihin, may pera. So kung may pera ang taong bayan, hindi na mo problema sa pambili ng mga pagkain at kung ano-ano pa. So isang bagay pa lang yan. Pagpapababa pa lang ng kuryente yan, napakalaki na ng epekto.
Hanggang dito na lang po muna. Salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli.